Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po yung mag-umpisa na sa ating pananambahan. Tayo po tumayong lahat. Kilingin po natin si Brad Jundel. Pangunahan po tayo sa panalangin. Tayo po'y madalangin mga kapatid. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan at banal, kataas-taasan ng Panginoon sa lahat. Aming Ama na soberano na siya nagpapahayag ng mga wakas sa pangyayari. Simula pa lang po ng inyong paglalang Panginoon. Ama namin Diyos, magandang umaga pong muli. At salamat aming Ama sa inyong biyaya at habag na magdalimipas sa Panginoon ay muli nyo kami iningatan Panginoon at muli nyo kami ibinangon upang muli po ng inyong idako sa lugar na ito upang muli tipunin kami bilang isang tamang iglesia Panginoon upang muli po namin kayong purihin at pasalamatan at upang muli po namin kayong sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ama, maraming salamat po Ama sa inyong pag-iingat na pinatulog din po sa inyong mga anak Panginoon at sa umagang ito kami ay nagpupuri sa inyo at naway ang tungkulin na iniatang niyo po sa aming balikat imuli po namin naman magampanan ng tama at ang ayos Panginoon Diyos. Ama, ano naman pong aming nakikita na likha niyo po dito sa lupa, patuloy lamang po itong ipinapahayag Panginoon ng buong niyo pong kalawalhatian. At hindi lamang po dito po sa lupa na aming kinalalagyan Panginoon, kundi maging doon po Panginoon sa pusa na nakita na naroon po inyong luklukan, naroon po inyong trono Panginoon, maging sa buong kalawakan ng langit, at maging sa buong kalawakan ng lupa Panginoon Diyos, at mga ibon sa iyong papawid, at mga hayop sa parang, at lalong-lalo na po sa aming mga buhay Panginoon. Ama, salamat po sa buhay na ipinagkaloob po ninyo, lalong-lalo na po sa espiritual na kaligtasan. Ama namin Diyos, sa umagang ito kami lumalapit na may papapakumbabang loob at naway tulungan niyo po kami na magkaroon palagi kami ng self-confession at din naman po ng self-examination Panginoon Diyos. Ayon po sa inyong salita sa Psalm 32:5. Ama, tulungan niyo po kami na kung meron kami kasalanan amin nagawa na hindi namin alam, ipakilala niyo po ito sa aming Panginoon at kami po naway inyong kastaguhin o disiplinahin Panginoon upang matuto po kami. Ama namin Diyos, turuan niyo po kami Panginoon na kilalanin namin hindi lang ang aming mga kasalanan, kundi hindi naman po ang aming mga kasamaan, ang aming mga pagsalangsang Panginoon Diyos. At nawa Panginoon, ipagkalibnuwa niyo po sa aming Panginoon ang inyong pagpapatawad at naway tanggapin namin ito mula po sa inyong mabuting puso at kalooban. Ama namin Diyos, dinadalangin din namin ang mga iba pa namin kapatid na naglalakay papupunta po dito. Ingatan niyo po sila na sana po sila makarating na mapayapa dito po sa aming bahay na pinagtitipunan. At dalangin din namin ang iba pa namin mga kapatid sa iba pa mga simbahan na nasa katotohanan na magkakandak din po ng kanilang worship service sa maghapon. Naway kalugdan po ninyo na ang banal na Espiritu ang siyang gumabay sa kanila. Naway ang pagtitipon nila, Panginoon Diyos ay maging ayon lamang po sa Espiritu at hindi po ang salaman. Maging dito po sa aming Panginoon. Muli Panginoon, lahat po ng kaluhartian, karangan at purihan, itangin sa inyong aming Ama at dalangin po namin ang aming Pastor Norman na siya maghahatid po ng salita. Naway, bigyan niyo po kami Panginoon ng taingang pandinig, espiritual na pandinig upang maunawaan namin at maintindihan namin ang inyong salita. Muli, sa inyo lang po ang pinakamataas sa papuri, kaluhartian, kapurihan, karangalan, kabanalan, pagiging hari at paghahari magpakailan paman. Sa pangalan po muli po ng aming pong dakilang Panginoon at ng aming pong makapangyarihan at kapagligtas, ang aming pong Panginoon sa Kristo, sa patuloy pong pakilisama ng makapangyarihan banal na Espiritu, ito po aming samuhin at panalangin. Amen. Salamat po, makapo na po ang bawat isa. Okay, tayo po iaawit sa Panginoon sa pag-umpisa po ng ating pananambahan. Buksan niyo po ang inyong mga songbook. Song number 202. Song number 202. The Regions Beyond. To the regions beyond, I must go, I must go. The regions beyond, I must go, I must go. On the first verse, everybody sing.
To the regions beyond, I must go, where the story has never been told. To the millions that never have heard of His love, I must live the sweet story of old. To the regions beyond, I must go, till the world, all the world, His salvation shall know. To the hardest of place He calls me to go, not thinking comfort of His ease. The world may pronounce me a dreamer, a fool, enough, the Master of peace. To the regions beyond, I must go, till the world, all the world, His salvation shall know. Third stanza. O ye that are spending your lives pure and far in pleasure of glories and power, awake from your selfishness, folly, and sin, and go to the regions beyond. To the regions beyond, I must go, till the world, all the world, His salvation shall know. There are other lost sheep that the Master must bring, and they must have the message be told. He sent me to gather them out all the lands and welcome them back to His fold. To the regions beyond, I must go, till the world, all the world, His salvation shall know. Amen. Isa pa pong awitin sa song number 99. Song number 99 sa inyo pong mga songbook. When we all get to heaven. Song number 99. Sing the... When we all get to heaven, everybody sing. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansion great and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, when the day of rejoicing that will be, when we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when troubling days are over, not a shadow not to sigh. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Last stanza. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the street of gold. When we all
get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y dadako sa scripture reading. Tawagin po natin si Brother Alex. Gayang umaga po mga kapatid. Saan po natin mga Bible sa Proverbs chapter 31. Proverbs chapter 31, babasahin ko po sa King James Version. Pakisundan na lang po. The words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him, what my son and what the son of my womb, and what the son of my vows. Give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings. It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine, nor for princes strong drink, lest they drink and forget the law, and pervert the judgment of any of the afflicted. Give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that be of heavy hearts. Let him drunk and forget his poverty, and remember his misery no more. Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as appointed to destruction. Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy. Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. The heart of her husband that safely trusts in her, so that he shall have no need of spoil. She will do him good and not evil all the days of her life. She seeketh wool and flax, and worketh willingly with her hands. She is like the merchant ship, she bringeth her food from afar. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens. She considereth a field, and buyeth it with the fruit of her hands. She planteth a vineyard. She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms. She perceiveth that her merchandise is good. Her candle goeth not out by night. She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. She stretcheth out her hand to the poor, yea, she reacheth forth her hands to the needy. She is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed in scarlet. She maketh herself coverings of tapestry. Her clothing is silk and purple. Her husband is known in the gates, when he sitteth among the elders of the land. She maketh fine linen, and selleth it, and delivereth girdles unto the merchant. Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. She took well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Her children arise up, and call her blessed, her husband also, and he praiseth her. Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Favor is deceitful, and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Last verse, give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y dadako sa ating tithes and offerings. Ngayon naman po dadako po tayo sa panalangin at paghandog at pasasalamat.
Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel, magpakailan-kailanman. Iyo, Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang kapagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas sa pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ng karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagdadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay ninyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at maglalakbay sa harap mo gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon namin Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa inyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan, sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasarawang ito ay panatiliin ninyo sa aming puso, naming lahat, at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika 29, versikulo 10 hanggang 18. Amen. Mga puno po ang bawat isa. Para po sa ating huling awitin, bago po tayo dumako sa pakikinig ng salita ng Diyos, buksan niyo pong muling yung mga songbook sa song number 150. He leadeth me. 150. He leadeth me. Song number 150. He leadeth me. He leadeth me on the first verse. Everybody sing. He leadeth me, oh blessed thought, oh words with heavenly comfort from. Whatever I do, where I be, still 'tis God's hands that leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me. His faithful follower I would be, but by His hand He leadeth me. Sometimes mid scenes of deepest gloom, sometimes where Eden bowers bloom, by water still or troubled sea, still 'tis your hand that leads me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Third stanza.
Lord, I would clasp thy hand in mine, nor ever murmur nor repine. Content whatever lot I see, since 'tis my God that leadeth me. He leadeth me by his own hand, he leadeth me. His faithful power I would be, for by his hand he leadeth me. And when my task on earth is done, when by thy grace the victory's won, in death's wave I will not flee, since God through Jordan leadeth me. He leadeth me by his own hand, he leadeth me. His faithful power I would be, for by his hand he leadeth me. Amen. Tawagin po natin ang ating pastor para po sa pangaral ng salita ng Diyos. Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Tayo po ay tumayo. Muli po nating buksan ang ating po mga Biblia sa John chapter 8. John chapter 8. Ating pong basahin ang talatang 31 at 32. John chapter 8 verse 31 and 32. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Chapter 8 verse 31. Then said Jesus to those Jews who believe on him, if ye continue in my words, then ye are my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall set you or make you free. Continuing in Christ's word, the evidence of true discipleship. Yan po ang pamagat ng atin pong pag-aaralan ngayong pumaga. Tayo po'y dumako muli sa Diyos sa panalangin, tayo po'y magsiluhod. Dakilang Diyos, nakataas-taasan, banal, makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, lahat ng parangal, papuri, kaluwalhatian at pasasalamat ay sumainyo magpakailan, kailanman. Purihin kayo, Panginoong Diyos, sa inyong kabanal-banalan at kataas-taasang kalagayan. Nawang pananabang ito ay maging kalugod-lugod sa inyong banal na presensya at maging katanggap-tanggap. Panalangin namin, Panginoong Diyos, na kami po ay inyong turuan muli. Pahayag niyo po ang inyong sarili sa amin. Sa inyo pong kaluwalhatian at kamahalan. Nawa, Panginoong Diyos, bagabagin yung ama puso. Tulungan po kami na maintindihan namin ang mahalaga niyong mensahe. Bigyan niyo po kami ng kaunawaang espiritual, maging maliwanag sa amin kung ano po ang iyong kalooban at aral. Naway, lagay niyo sa aming puso ang hangarin na sundin kayo palagi sa aming buhay at mamuhay na ayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po ang mensahe na pahayag, Panginoong Diyos, gawin niyo pong kapakipakinabang sa lahat ng mga makikinig, makatugunawa sa kanilang mga pangangailangan. At nabay nawa kami ng iyong banal na Espiritu. Ang lahat ng ito ay aming dalangin, ay lingan, sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat, makakaupo na po kayo.
Ang atin pong Panginoong Hesus ay nagsalita dito sa mga tao na inilarawan bilang yaong mga Hudyo na nagsisisampalataya sa Kanya. Yan po yung mga tao na kausap po dito ni Jesus Christ. Sila po ay nagsisampalataya sa Panginoong Hesus, talatang 31. Again, sabi po ng ating talata, "Then said Jesus to those Jews who believe on Him." So sila po ay mga nagsisampalataya sa Panginoong Hesus. Pero, ito po mismong mga taong ito ay sinubok ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya, "Kung kayo'y magsisi, panatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay ngang kayong mga alagad ko." Now, itinuturo po nito sa atin ang isang bagay na napakalaga. Ano po yon? Hindi po lahat ng sumasampalataya ay tunay na mga alagad. Mayroon pong temporary belief. Mayroon pong temporary faith. At mayroon din pong true and saving faith. At ang pagkakaiba po ay makikita po natin sa ganito. Sila ba ay nananatili o nagpapatuloy sa salita ni Kristo? Yan po ang test. Kaya hindi ho lahat ng sumasampalataya kay Kristo tunay. Masusubok pa ho yan kung ang kanilang pananampalataya ay totoo o hindi. Ano ba ang tunay na pananampalataya? Ang tunay na pananampalataya ay nananatili, nagpapatuloy. Napakaliwanag po na sinabi ng Panginoon Kristo rito na kung kayo'y magsisipanatili o magsisipagpatuloy sa aking mga salita, kayo nga talaga ay mga alagad ko. You see, continuance is a walk or a mark of reality. Continuance is a mark of reality. Again, Jesus said, if you continue, now this is not an appeal, it is not an advanced stage of Christianity, this is not optional, this is a higher level for the committed. It is the evidence of true salvation. Ang temporary faith, yung pananampalatayang pansamantala lamang, hindi ho yan nagpapatuloy. Yan pa lang, makikita mo na kung totoo yung pananampalataya, hindi. Hindi nananatili. Walang pananatili. Marami po ang maganda ang naging simula, nagpakita ng interes, nagpahayag ng paniniwala o pananampalataya, pero pagkatapos, nag-fall away. Pagkatapos, nawala ang interes o hindi na po nagpakita ng interes sa salita, sa mga aral, o kaya'y sa mga katuruan ng Panginoong Jesus. Kanilang inabandon ang truth. Abandon truth. Kanilang tinakwil o nireject ang katotohanan. Why? Sapagkat wala ho silang pag-ibig sa katotohanan. Yan po ang totoo. Katulad po sila ng mga nahasikan doon sa batuhan. Tulad sa isang binhi o tulad sa punla o binhi na mabilis na sumibol pero walang ugat. Ang sabi ng Luke chapter 8 verse 13, kung inyo pong titingnan, it withered away. Luke chapter 8 verse 13. Ito ang isang uri ng mga tao na tumanggap ng salita na may kagalakan. Pero hindi po nangaugat. Yung salita ay hindi po umugat sa kanilang mga puso. Yung salita ay external lang, panlabas lang, hindi pumasok internally. Bakit? Sapagkat walang ginawang banal na spirito inwardly.
In other words, hindi talaga nakaranas ng regeneration. So lahat lang puro externalism. Kaya ang bunga niyan, ang resulta niyan, lahat ng kanyang relihiyon, gawain paglilingkod, puro external. Externalism. Walang internal. Ang tawag dyan ni Apostle Paul ay form of godliness. Forma lang. Lahat ay superficial. Because the root of the matter is not in them. Because the miracle of grace has never been wrought in the hearts. There is no truth. There is no reality in them. Full of hypocrisy. Punong-puno ng pagpapaimbabaw. Sa harapan ng Diyos, kanyang itinatakwil po yan. Hindi niya tinatanggap yan. Tulad ng mga Hudyo, nung panahon ni Jesus Christ, napaka-religyoso mga Hudyo. Sabi ng Panginoon Kristo, mga taong ito, ginagalang ako ng kanilang mga bibig, pinupuri ako ng kanilang mga labi, ngunit ang puso nila ay malayo sa akin. Malayo. Yung puso wala talaga sa kanyang relihiyon. Now dito naman, sa 8:13 ng Luke, sabi rito, they on the rock are they who when they hear, receive the word with joy. Kita mo, emotionalism, ano? Ganyan, sa maraming mga hindi tunay na reliyo, puro emotional lang eh. Emotionalism ang tawag po natin dyan. They receive the word with joy. And these have no root, you see? Walang ugat. Relihiyong walang ugat. These have no root, who for a while believe. You see? Nag-believe. Sumampalataya. Tulad ng mga Hudyong ito, nakausap Jesus Christ. Kaya lamang for a while. Ay, hindi pwede yun. Kailangan hanggang katapusan. Ang nananatili, siyang nanatili hanggang wakas, yun po yung totoong ligtas. Kailangan yung pananampalataya ay persevering faith, nagpe-persevere, nananatili, nagpapatuloy, hindi nag-iiba. Hindi lumalayo, hindi lumilihis, nandun pa rin sa tama. Who for a while believe and in time of trials or testing fall away. Yon ang nangyari po, nag-fall away. Kaya marami pong ganyan, mga kapatid. No? Gayun din ang maraming profession of faith. Emotional, superficial, temporary. For a while. On the other hand, ang true faith perseveres. True faith perseveres. Why? Because it is not man-produced. True faith is but God-given. Philippians 1:6, Paul said, He which hath begun a good work in you will perform it. That's God. Yung Diyos na nagpasimula ng kaligtasan, siya rin po ang magtatapos ng kaligtasan iyon. Kaya yung taong tunay na iniligtas ng Diyos, mananatili, magpapatuloy po yan hanggang wakas. Kasi ang Diyos ho ang author ng salvation. Siya yung nagpasimula. Siya yung nag-initiate. At dahil dyan, genuine yung salvation. Because salvation is of the Lord. Hindi po nag-originate, hindi po nagsimula sa tao ang salvation. Nagsimula po yan sa Diyos. Before the foundation of the world, mayroon na po siya mga hinirang at itinalaga, elect and predestined to salvation. Ang God the Father ang gumawa niyan. Tapos, lahat ng mga hinirang inelect ng Father before the foundation of the world, binigay niya sa kanyang anak, si Jesus Christ, para tubusin. So, Christ redeemed them from their sins. He saved them from their sins. He paid the penalty of their sins. And then those whom the Father elected and the Son redeemed, the Holy Spirit regenerated. Binigyan ng tunay na pagsisisi, binigyan ng tunay na pananampalataya. Kaya lahat, ang Diyos ang may akda ng kaligtasan. From beginning to ending, from first to last, lahat gawa ng Diyos. And so Paul said, He who hath begun a good work in you will perform it. True faith perseveres.
Yan po ang tunay na katangian ng faith na talagang nakapagliligtas. Now secondly, continuing in Christ's word, let us define it. What does it mean to continue in Christ's word? What does it mean to continue? First of all, it is to remain under its authority. Manatili sa ilalim ng kapamahalaan o otoridad ng salita ng Diyos. Ang tunay naman ng palataya, hindi po yan pipili o pick and choose lamang. Hindi po yung tatanggapin lang niya yung turo na convenient lang sa kanya. Hindi po pwede yung ganun eh. No? Ang tunay na tao na may tunay na pananampalataya, siya po'y nabubuhay sa ilalim ng otoridad ng salita ni Kristo. Ulitin ko po, he lives under the authority of Christ's word. The word of Christ is the supreme rule ng kanyang conduct. The word of Christ is the supreme authority. Yan po yung nagre-regulate ng pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano. At siya'y nagpapailalim at nagpapasakop sa lahat ng alituntunin at panuntunan nito. Pangalawa, ang ibig sabihin ng nananatili, hindi lamang nagpapailalim at nagpapasaklaw sa otoridad ng salita ni Kristo, kundi nananatili, nagpapatuloy sa aral ni Kristo. It is to abide in its teaching. I repeat, it is to abide in its teaching. Hindi po occasional hearing, hindi po selective obedience, but steady, consistent, ongoing. Pangatlo, ang ibig sabihin ng nananatili o continue, una, nagpapailalim sa authority. Pangalawa, nananatili sa katuruan. Pangatlo, nagpe-persevere despite opposition. Kahit na ang katotohanan ay hindi popular, kahit na ang katotohanan ay mahirap, kahit na ang katotohanan ay costly, because it will cost you dearly if you will abide in the truth, pero ang true disciple remains. True disciple remains. Nananatili, nagpapatuloy. Katulad po yan ng isang sundalo na nananatili sa kanyang poste o sa kanyang pwesto kahit na siya ay under attack. Hindi niya iniwan yung kanyang post. Kahit na maraming kalaban, maraming oposisyon, gayon din po ang tunay na mananampalataya. Siya po ay nananatili, nagpapatuloy sa katotohanan kahit na nasa ilalim ng maraming pressure at opposition. Kahit nag-iisa na lang siya, basta alam niya, yan ang katotohanan, mananatili siya dyan at hindi niya i-abandon yung truth na yan. Yayakapin niya. Yun po yung ibig sabihin ng continue. Nakita niyo mga kapatid? May nabasa ako na sinabi ni Charles Haddon Spurgeon, siya po ay pastor in the 18th century, late 18th century doon po sa England. Pastor po siya ng Metropolitan Baptist Temple. Siya po ay sovereign gracer, Calvinist. Naniwala sa doctrines of grace, katulad po natin. Sabi niya, when I was coming to Christ, I thought I was doing it all myself. And though I sought the Lord earnestly, I had no idea the Lord was seeking me. Nung si Charles Spurgeon ay na-convert, siya'y lumapit kay Jesus Christ. All the while, akala niya, yung paglapit niya kay Jesus Christ ay ginawa niya by himself. Na siya ang naghanap sa Panginoon. Na natagpuan niya ang Panginoon. Yung pala, wala siyang ka-idea na ang Panginoon pala ang naghahanap sa kanya. Yun naman talagang sinabi ng Panginoon sa 19:10 ng Luke, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. In Romans 10:20, sabi po doon,
sabi ng Panginoon, ako'y nasumpungan ng mga hindi naghahanap sa akin. Kaya ano ba talaga ang totoo? Ikaw bang nakahanap sa Diyos o ang Diyos ang naghanap sa iyo? Simula pa sa umpisa, ang Diyos na naghanap sa tao. Balik tayo sa Garden ng Eden. Nung nagkasala si Eva at si Adan, anong ginawa nila? Di ba nagtago sila? Dahil sa kanilang kasalanan. Hinanap ba nila Diyos? Hindi Sino naghanap sa kanila? God. Adam, where art thou? Nasaan ka, Adan? Diyos ang unang naghanap. And ever since, mga kapatid, simula niyan, ganyan na ang nangyari. Ang Diyos ang naghahanap. Siya ang naghanap sa atin. Bagamat, totoo naman na natagpo natin ang Diyos, natagpo natin ang Panginoon, pero siya ang unang naghanap sa atin. Yung paghanap natin sa Kanya, epekto na lang yun, yung paghanap niya sa atin. Katulad din niya ng pag-ibig. Sabi nga doon sa 1 John chapter 4, kung di ako nagkamali, verse 19, we love Him because He first loved us. So, ang tunay mananampalataya, may pag-ibig sa Diyos. Ang tunay na regenerate, may pag-ibig sa Diyos. Kaya lang, yung pag-ibig niya sa Diyos, hindi yan ang galing sa Kanya. Epekto na lang yan nung pag-ibig ng Diyos na nabuo sa Kanyang puso. Ang Diyos ang unang umibig, hindi tayo. Tayo po inibig ng Diyos sa panahong kahit katiting, kahit butil ng bigas o butil ng atom, wala tayo. Wala tayong katiting na pag-ibig sa Diyos. Ang Diyos na ang umibig. Ganun po yun, mga kapatid. Kaya itong sinabi ni Charles Spurgeon, nice ko pong unawain nyo, mga kapatid. Sabi niya, I had no idea the Lord was seeking me. Now, this is the question. Ito po ang tanong, paano nalaman ni Spurgeon itong katotohanan? Na hindi pala siyang naghanap sa Panginoon, kundi ang Panginoon naghanap sa kanya. Ang sagot, dahil nag-continue siya, nag-abide siya in Christ's Word. You see? Pagka pala ang isang nanampalataya kay Kristo, nag-abide sa kanyang salita, marami pa siyang matutuklasang katotohanan na hindi niya alam. At yung sinasabi nating spiritual growth, yung sinasabi nating nag-i-increase in the knowledge of God. At ang sabi nga ni Peter, but grow in grace. There is growth in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Kaya ang tunay na na-regenerate, na may buhay, lalago yan. Lalago sa kaalaman, sa pagkakilala kay Kristo, sa pagkakilala sa Diyos. Maliliwanagan siya. May tatama ang mga malinyang paniniwala, may tatama, may tutuwid ang kanyang mga akala. Yan ang benepisyo pag nagpatuloy sa salita ni Kristo. Hindi ho tayo dapat titigil. Magpapatuloy tayo. At sa pagpapatuloy natin, malalaman natin ang katotohanan. At anong sabi ng Panginoon Jesus pag nalaman natin ang katotohanan? Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Kita nyo. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Paano nalalaman ang truth pag nag-abide sa kanyang salita? Yan, ganyan po dapat, mga kapatid. Ngayon, ito po mga peking sovereign gracer, palagi ko pong binabanggit sa inyo yan, mga kapatid. Huwag kayo bastang maniniwala na may magpapakilala o kaya meron pong karatula sa kanilang mga simbahan na Sovereign Grace Landmark Baptist. Dahil hindi po lahat ng mga nagtataglay ng pangalang Sovereign Grace Landmark Baptist ay tunay nga po. Karamihan po dyan ngayon ay peke. Hindi po mga totoo. Tulad po ng isang pastor po doon sa Mindanao, ang pangalan niya po ay Jun Raymond Cada. Ito po, binakbakan ho ako niyan sa Facebook. Hindi ko naman siya kilala, basta na lang ako binanatan. Na ako daw po, pinaratangan niya na nagtuturo ng heresy. Ito pong sabi niya, ito daw po ang statement ko. Samantalang siya naman nag-invento nito, hindi ko naman po ginawa ito Sabi niya, extremist heretical statement. Ano yun? None is truly saved until one embraces the 5 points of Calvinism or tulip doctrines. Saan niya kaya nakuha ito?
May nabasa siyang booklet na kinumpile ko eh. Hindi ko alam kung nabasa niya lahat o pumili lang siya ng mga babasahin niya. Pero wala po itong sinasabi niyang none is truly saved until one embraces the 5 points of Calvinism or tulip doctrines. Hindi po ako nagsabi nito. Invento niya to at binabato niya sa akin. At sasabihin niya, ako daw nagtuturo nito. Wrong. Kasinungalingan po yan, false accusation, maling paratang po yan. Kayo po magpapatuto niyan mga kapatid. Ako po ay naging tagapagturo ninyo sa matagal na panahon. Kahit kailan, hindi po ako nagturo sa inyo na para ma-save. Take note hindi pa save, mas-save pa lang. Para ma-save, kailangan maniwala sa Calvinism. Kailangan maniwala sa doctrines of grace o yung tinatawag nilang tulip doctrine. Kahit kailan, hindi po ako nagturo ng ganyan. Ang sinasabi natin mga kapatid, ganito. One who is truly saved will continue in Christ's words. He will embrace the doctrines of Christ. He will embrace the doctrines of grace. Because the doctrines of grace, we believe, are the teachings or doctrines of Jesus Christ, not John Calvin. Kaya ang tanong ko nga sa kanila ano ba paniniwala nyo? Yung Calvinism ba, turo ba ni John Calvin yan? O turo ni Jesus Christ? Sagutin nyo nga yan. Yung sinasabi nyong tulip doctrines, sino ba ang may turo niyan? Jesus Christ o si John Calvin? Ngayon kung si Jesus Christ yan, hindi dapat tawagin niyang Calvinism. Kaya hindi ako conforme dyan sa Calvinism na yan Kahit pa theological term yan, kahit pa sa Bible school tinuturo yan, hindi po ako conforme dyan. Kasi hindi naman turo ni John Calvin yan Yung esensya ng doctrines of grace, mas prepare natin yung terminology ng doctrines of grace kasi mas biblical po yun Tsaka hindi tayo tagasunod ni John Calvin. Yung depravity ng tao, nasa Biblia yan. Tinuro ng Panginoon Jesus yan Tinuro ng mga apostolis yan Yung election, nasa Bible po yan. Bago pa umiral, ipinanganak si John Calvin, katuruan na po yan ng Panginoong Jesus. Yan na po nagsabi niya. Tinuro din ng mga apostol. Namatay si Kristo para lang sa kanyang mga tupa. Siya po mismo nagsabi nun I lay down my life for the sheep. Hindi niya nilay down ang kanyang buhay para sa mga kambing o para sa lahat ng mga tao. Kaya nga particular redemption, limited atonement. Irresistible grace, yan po yung regeneration Banal Spirito gumagawa po niyan. Mauna muna regeneration bago faith. O, sino ba nagturo niyan? Jesus Christ. At ang totoong save, magpe-persevere yan unto the end. Kasi pinipreserve siya ng Diyos. O, lahat yan nasa Bible po yan Kasama yan doon sa Christ Word. Kaya pag itinuro yan, ang totoong alagad, ang totoong save na Ang pinag-usapan dito, save. Hindi masisave pa lang. Kaya maliho yung paratang Banat kasi ng banat, di mo na ako kinakausap See? Yan ang problema ng taong mangmang at hangal. Hangal Di mo na makipag-usap, di mo na alamin, tanungin. Ang totoong save na ang pinag-usapan dito, save na. Kasi sinasabi nila, mga Armenian, save na raw Save din daw Ang totoong save, mananatili sa salita ni Kristo. At dyan mapapatunayan kung totoo ngang save. Hindi para ma-save. Nanuhan niyo po? Yan. Diyan magkakalaman. Kung yung pananampalataya ay tunay. Tapos ito pa sabi ni Mr. Mugkada, ang mga Armenian daw po, save din daw yan dahil nanampalataya yan. May genuine faith, binigyan daw ng Diyos ng genuine faith, ng true repentance, kaya save yan. And tanong ko, paano mo nalaman genuine yung faith? Sino nagsabi sa iyo genuine yun? Di ba? Ano yung sinabi sa iyo ng Diyos?
Binigyan sila ng genuine repentance at saka genuine faith. Paano ba natin malalaman na yung faith ay genuine? Panginoon ho nagsabi sa mga sumampalataya sa kanyang mga udyo, pag nagpatuloy kayo, pag nanatili kayo sa aking salita, kayo nga yung mga alagad ko. Ayun, yun naman pala nagpapatuloy, nananatili sa katotohanan. Paano kung nireject yung katotohanan sa halip na nanatili? Save yun? Kung sa kanila save yun, di sa kanila save. Hindi natin tatanggapin niya, wala ho sa Biblia, hindi naman tinuro ng Panginoon Jesus yan. Mismo ang Panginoon Kristo ang nagsabi na ang tunay niyang alagad ay nananatili sa kanyang salita. Huwag mong babaguhin yan. Siya nagsabi niyan. Hindi agad-agad naniniwala ang Panginoon Kristo sa mga nagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Masusukat, masusubok ng pananampalataya tunay kung nagpe-persevere sa katotohanan. Kaya nga tayo nagtuturo ng perseverance Perseverance sa kabanalan, sa katwiran, sa katotohanan. Kaya yan po yung ating sinasabi. Ang tunay na save, kasi sabi nila save daw O sige, anong proof? Ito ang sinasabi natin. Ang tunay na save ay mananatili sa mga salita ni Kristo. Yayakapin niya ang mga aral ni Kristo. Yayakapin niya ang doctrines of grace kapag naituro sa Kanya. Tama ba? Tama ba mga kapatid? Ano ba ang mga palatandaan ng tunay na mananampalataya? Marks of a true believer. Number 1, a true believer, meaning regenerated, continues in the Word. Pangalawa, truth has a place in him. Pangatlo, a true believer submits to the truth. He does not argue, he does not oppose, he does not refuse, but bow, submit, receive, and continue. Yan po tinalakay na natin nung isang linggo, kung hindi pong matatandaan. Na ang isang taong tunay na nakaranas ng regeneration, mayroon siyang love of the truth. That is the mark of the regenerate. Meron siyang pag-ibig sa katotohanan. At kung meron siyang pag-ibig sa katotohanan, mananatili siya sa katotohanan. He will continue in Christ's word, di ba? Kaya ang tunay naman ng palataya, hindi po siya agad-agad nadideceive. Hindi po siya agad-agad nasisway. Siya po ay grounded in truth. Yeah. Grounded in truth. Jesus said, if you abide in my word, then you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Freedom, there is freedom sa truth, mga kapatid. And what freedom? Freedom from self. Freedom from self. Hindi na po self-willed. Hindi na po siya self-directed, kundi submitted to Christ. Kaya ang totoong nagpapasakop sa otoridad at katuruan ni Kristo, hindi niya na pinaiiral yung sarili niya kumukontra pa lumalaban pa tumatanggi pa ginigiit pa yung sarili Ayan na nga yung katotohanan, pinakikita na nga, liwaliwanag mula sa salita ng Diyos. Ang hindi ko maintindihan, bakit nire-refuse? Bakit nire-reject? Yan ba ang tanda ng isang tao nakaranas ng regeneration? Sabihin niyo sa akin. Salita ni Kristo yan Katuruan ng Banal na Espiritu yan. Bakit tinatakwil? Dapat nag-abide. Alright. Now, tingnan natin mga kapatid, yung contrast. Yung mga false professors na hindi ho nagpapatuloy o nananatili. Sabi ng Panginoon Kristo, siya po mismo nagsabi,
kanyang inexpose itong mga hindi totoong Kristiyano o hindi totoong mga alagad, mga false professors of faith lamang po. Siya po nagsabi, look at in verse 37 of John chapter 8. Christ's own word. Siya po mismo nagsabi. Sabi ni Jesus Christ, John 8:37. Dito po, context pa rin mga kapatid ha. Kanino niya sinabi ito? Sa mga Hudyong sumampalataya o nagsisampalataya sa kanya in verse 31. Tandaan niyo po yan ang context. Sa verse 37, sabi ng Panginoong Sus, I know that ye are Abraham's seed, but ye seek to kill me, because my word hath no place in you. You see that? Yan yung mga Hudyo na sumampalataya kay Jesus Christ, pero yung salita ni Kristo walang lugar sa kanila. Ayan na. In-expose na sila ni Jesus Christ. Pinakilala niya kung anong tunay nilang karat. Maaring sila'y nagsimula, maganda ang kalang panimula, kaya lang hindi sila nanatili. They did not abide, they did not remain. Sila po ay nakapakinig ng truth, sila po ay nag-respond temporarily, pero eventually they drifted, eventually they resist, eventually they reject Christ's teachings. And you know what? What is the root problem? Bakit sila ganito? Dahil ang katotohanan ay hindi kailanman umugat sa kanilang puso. Kasi yung puso niya hindi naman talaga nabago. Untouched, unaffected, unconverted, unregenerate. Yan po ang katotohanan. Kaya masusukat natin mga kapatid sa pamagitan ng pamantayan ng salita ng Diyos kung isang tao ba talaga ay totoong mananampalataya o hindi, kung totoong save o hindi, kung totoong nakaranas ng regeneration or hindi. Hindi ko tayo nanguhula. Hindi ko tayo nabubuhay sa mga palagay. Kailangan makasigurado tayo batay sa salita ng Diyos. 8:20 ng Isaiah, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Kapag tayo po'y nagsalita, kapag tayo po'y nangaral, kinakailangan it must be according to this word. Ang banal na kasulatan, yan po ang ating supreme rule when it comes to doctrine and practices. This is our authority, the Word of God. Kaya nga lagi natin sinasabi, saan sa Bible yan? Saan itinuturo yan sa Biblia? Kasi ito nga ang ating batayan, ang ating paniniwala at pamumuhay sa salita ng Diyos. Now, dahil dyan, ano po ang dapat natin gawin? Kailangan magkaroon tayo ng pagsusurit, pagsisiyasat ng ating mga sarili, ng ating mga puso. Paano? Sa pamamagitan ng mga katanungan ito. Una, are you continuing in Christ's Word? Are you continuing in Christ's Word? Hindi po natin tinatanong kung ikaw ba'y nanampalataya na minsan. Ang tinatanong po natin, ikaw ba ay nagpapatuloy? Nagpapatuloy ka pa rin ba? Ang key, ang susi, mga kapatid, yung salitang continue, abide, remain. Yan ang mga salita. Sabi ng Panginoon sa mga Hudyong nanampalataya o nagsasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili o magpapatuloy sa aking salita, kayo nga'y mga alagad ko. So, are you continuing in Christ's Word? Hanggang kailan ka mananatili? Hanggang kailan ka mag-abide, magre-remain, magko-continue? Ang inaasahan po ng Panginoon hanggang wakas. Naway bigyan tayo ng Diyos ng biyaya. Yang biyayang yan ang magpipreserve sa atin upang tayo po ay makapagpatuloy. Ang biyayang yan ay mag-e-enable sa atin upang tayo po ay manatili hanggang wakas. Pangalawang tanong, what is your relationship to
the Scriptures? What is your relationship to Scripture? Ikaw ba nagpapasakop dito? Talaga bang kinukonsider mo na ang salita ng Diyos ang authority mo sa iyong buhay? Talaga bang sinusunod mo, kinikilala mo yung authority ng salita ng Diyos? O ikaw ay nakikipagtalo lamang? Kino-contest mo, china-challenge mo, ino-oppose mo, sinisikap mong i-refute. Yung truth, labanan mo. Truth yan eh, hindi mababaliktad yan. Hindi po, ang katotohanan, kahit anong tangka mong gibain yan, ikaw ang magigiba dyan. Hindi ang katotohanan. Tatayo yan. Sumunod lang tayo pasakop. Pangatlong tanong, do you endure when truth is difficult? Do you endure when truth is difficult? Lalo na kapag ang katotohanan laban sa iyo, kontra sa iyo, kasi mali ginagawa mo eh. Paniniwala mo mali, yung pamumuhay mo kontra sa truth. So ano gagawin ng truth? Re-rebuking ka. I-reprove ka, sasansalain ka, sasawayin ka. Yan. Kaya ang tanong, mahirap ba sa iyo natanggapin ang katotohanan? Mahirap ba sa atin natanggapin na tayo ay mali? Mahirap ba ang truth kapag ka nireview ka ng katotohanan? Kapag hinamon ka ng katotohanan? Mahirap ba? Yan, dyan tayo matetest mga kapatid, kung tayo ay submissive talaga sa salita ni Kristo. Kung talagang ang salita ni Kristo, authority natin. Yan ang masusunod. Yan ang supreme. Okay? O pagka ikaw ay nirebuke, nireprove ng truth, you stay. You will not be offended. Mananatili ka at hindi ka lalayo. Hindi ka tatalikod. Hindi ka give up. Tatanggapin mo. Magpapakorek ka, magpapatama ka sa salita ng Panginoon. Pangapat, is your life marked by growth? Is your life marked by growth? Are you growing in truth? Are you increasing in the knowledge of God? Are you growing in the knowledge of Jesus Christ? Are you growing in holiness? Or you're stagnant? Walang asenso, walang paglago. Yan. And because of that, hindi natin hahayaan na magbigay ng warning kung meron man ho dito sa mga false professors of faith. Kung sakaling ikaw ang tinatamaan sa mensaheng ito, maaaring nagkaroon ka na ng profession of faith. Tulad ng mga Hudyong ito, nagpahayag ng kanilang pagsampalataya kay Jesus Christ. Maaaring nagkaroon ka ng experience, kaanib ng iglesia, napabilang sa mga gawain ng iglesia, nakilahok sa mga aktibidades ng iglesia. Maaaring ikaw ay nananampalataya. Sinasabi mo na ikaw ay sumasampalatay kay Kristo, tinanggap mo siya sa iyong puso bilang personal mong Panginoon tagapagligtas, isang araw. But listen, pero kung hindi ka nananatili, nagpapatuloy sa salita ni Kristo, sa kanyang mga aral, then, mismo ang Panginoon Jesus ang nagsabi, tunay ngang hindi kanya alagad. Yan ang sukatan, mga kapatid. So, may warning po dyan. Ang temporary faith, natural faith, mga kapatid, looks real.
It sounds real, but it does not last. Believing for a while. Hindi tatagal eh. Ma-offend at ma-offend sa truth. Kaya nga yan nga po mga kapatid, para maintindihan nyo, bakit tayo nagkakandak ng mga Bible conferences? Yan ang ating main objective. Nag-invite tayo ng mga tao na nagsasabing sila raw ay Christian. Sila raw ay saved. Sila raw ay mga children of God. Okay, sige, hali kayo. Kung totoo yan, makinig kayo sa mga aral ng Panginoong Yesus. Tapos tuturo natin yung doctrines of grace. Doon natin malalaman kung sila may pag-ibig sa katotohanan. Doon natin malalaman kung sila nananatili sa salita ni Kristo o na-offend sila sa truth. See? Kaya kailangan ituro natin yan eh. Doctrines of grace. Siguro gagawin ko mga kapatid, magpiprinta ako, mag-imprint ako ng yung 5 points of Arminianism, tapos the 5 points of doctrines of grace. Pagtatapatin natin yan. Para malaman nyo, no? May knowledge kayo. Ano bang differences? Bakit big deal sa atin yan? Kasi nga yung 5 points of Arminianism, laganap na laganap yan eh. At mali po yan, heresy yan. Yan po ang doktrina ni Satanas na pinalaganap ni James Arminius. Mali po yan. Kinokontra natin yan. Dito tayo sa doctrines of grace. Ngayon, ako'y naniwala na pag tinuro natin doctrines of grace, doon magkakalaman kung sino ang saved. Hindi para ma-save. Take note. Ituturo natin ang doctrines of grace para sila ma-save. No. Tinuturo natin doctrines of grace para malaman kung sino ang totoong saved. Yan ang weapon natin eh. Maliliwanagan tayo. Tulad ko, nakinabang po ako dyan. Nung itinuro sa akin yung doctrines of grace, nalaman ko, hindi pa pala ako saved. Kala ko, saved na ako eh. Pastor ako ha. 7 taon na akong nagpapastor sa Bible Baptist Church. 8 years old pa lang ako, nasa Baptist na po ako. Lumaki ako sa simbahan ng Baptist. Pero akala ko, save ako, pero hindi pala. Katulad din ni Spurgeon, di ba? Naliwanagan siya. Akala niya siya yung naghanap kay Kristo all by himself. Yung pala, nalaman niya, Panginoon sa Kristo palang naghanap sa kanya. Kahit kailan hindi siyang maghahanap kay Jesus Christ. Hindi niya gagawin yun. You see? Naitama siya, di ba? Nai-correct. Ako naman, naitama ako yung salvation ko. Mali. Biro mo, pastor na ako ha. How much more yung mga miyembro? Ilang pastor ang katulad ko ang makakapag-realize na hindi pa pala sila regenerate? At ilang mga miyembro ang makapag-realize na hindi rin sila regenerate? Kaya nga, ang laki ng kasalanan ko sa inyo eh. Hindi ko naman alam. Biktima rin ako. Kaya ang ginawa ko, bumawi ako sa inyo. Tinuro ko kung ano yung katotohanan na siyang magpapalaya sa atin. Salamat na lang sa Diyos. Tinanggap ninyo. Hindi nakalaya tayo sa maling aral, maling katuruan. Di lalo kong natiyak na yung aking salvation. You see, yan ang benepisyo. Pag itinuro doctrines of grace, etong mga peking sovereign gracer, ewan ko sa kanila, kung ituturo pa nila yan. Yamang din lang na naniniwala sila na mga Arminian is saved. Ewan ko lang, kung ituturo pa nila, baka sabihin nila, hindi na kailangan, saved naman yan. Ba't pa ituturo doctrines of grace? Saved naman yan. Kikita-kita naman din sila sa langit. Kita nyo? Kaya mga peke eh, doon ko lang nalaman, in-expose ng Panginoon ang tunay nilang anyo at kulay. Ang pinalalabas nila, tayong mali. In-expose daw tayo ng mga mali natin. Excuse me. Napakaliwanag ng atin pong mga itinuturo, mga kapatid. Ulitin ko, nagkaroon ka man ng profession of faith,
experience sa church, nanampalataya ka, tumanggap ka kay Jesus Christ one time, pinapasok mo si Jesus Christ sa iyong puso, pero kung hindi ka nananatili o nagpapatuloy sa salita ni Kristo, sa kanyang mga aral, tunay ngang hindi kanya alagad. Be real. Your faith will be exposed that it is false. How? By Christ doctrines. See, ma-expose. So tanungin kita, ikaw ba ay nasa salita ni Kristo? Ikaw ba ay nasa ilalim ng authority ni Kristo? Ikaw ba ay lumalakad sa katotohanan? O ikaw ba ay naanod, nanlamig, tumalikod? Huwag kang mag-rely sa iyong past decisions. Huwag kang mag-rely sa iyong past experiences. Tingnan mo ang kasalukuyan. Tingnan mo ang kasalukuyan mong kalalagayan. Ikaw ba ay nananatili o nagpapatuloy? Kung hindi ka nagpapatuloy, then ang kailangan mo hindi revival. Ang kailangan mo ay totoong kaligtasan. Suriin mo sarili mo. Be honest to yourself. Harapin mo sarili mo. Tunay ka nga bang mananampalataya? Talaga nga bang naranasan mong maipanganak na muli? Once and for all. Habang may panahon ka pa, huwag mong linlangin, huwag mong hayaang dayain ka ng iyong sariling puso. Ito na yung pagkakataon para may tama kung anumang pagkakamaling nagawa at may tuwid anumang kalikuang nagawa. Habang mayroon pang buhay, habang may pagkakataon pa, tumawag ka sa Diyos. At sabihin mo sa Kanya, Panginoon, iligtas mo ako ng totoo. Bigyan mo po ako ng pusong nananatili sa iyong salita. Bigyan mo po ako ng pusong umiibig sa katotohanan. Tandaan po natin mga kapatid, ang tunay na salvation ay napapatunayan over time. Hindi sa isang sandali lang, hindi sa isang decision lang. Ang tunay na salvation ay napapatunayan sa pamamagitan ng isang buhay na nagpapatuloy at nananatili sa salita ni Kristo. Again, sabi ng Panginoon Jesus, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. Hindi po sapat na nagsimula ka. Ang tanong ay, nagpapatuloy ka ba? Sapagkat ang tunay na alagad ni Kristo ay hindi lamang po nakinig noon, kundi nananatili hanggang ngayon sa kanyang salita. Kung walang pagpapatuloy, wala hong patunay ng tunay na kaligtasan. May God bless the message sa atin hong mga puso. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, napakaganda ng iyong aral, maliwanag sa amin, Panginoong Diyos. Napakapalad po namin na kinalugdan niyo po ipaalam at pahayag sa amin ito, samantalang sa iba ay inyong ikinubli at inilihim. Salamat sa katotohanan ito, talagang matalas. Hinaharap po kami, sinisiyasat, sinasaliksik ang aming mga puso, sapagkat sabi nga po ninyo, ang puso'y higit na magdaraya. Posible na dinadaya lamang namin ang mga sarili. Pero pagka kami humarap sa liwanag na yung salita, ma-expose ang tunay na kondisyon ng aming mga puso. Panginoon naming Diyos, naway naging maliwanag sa amin ang iyong mensahe. Yung pong kahalagahan na matapos naming tanggapin ang iyong mga salita,
ay kinakailangan na kami manatili. Huwag namin itong pababayaan, huwag namin itong tatalikuran. Inaasahan niyo po na kami magpapatuloy hanggang wakas. Hanggang kunin niyo kami mula sa buhay na ito, mula sa daigdig na ito. Napakaliwanag ng turo ng Panginoong Sus, pagpapatuloy, pananatili sa kanyang salita. Kaya po dalangin namin na pagpalain niyo po ang iglesyang ito na kami ay mananatili, magpapatuloy sa mga aral ng Panginoon at ikaliligaya namin, tatanggapin ng buong puso ang mga aral ng Panginoong Sus. Lalo na kung ang katotohanan ay laban sa amin sapagkat may nakita po kayong mali sa amin. Opo, Panginoon, panalangin namin, yamang kayo pong nakakalam ng lahat, kailang ang nakakalam ng tunay na kondisyon ng aming mga puso. Anumang kamalian nakikita niyo sa amin, itama niyo po kami. Kapag kami nakagawa ng mali, anumang kasalanan, kami bagabagin niyo, Panginoong Diyos. Na huwag na kaming magmatigas, huwag na kaming maninindigan pa, huwag na kaming defensive. Tanggapin namin ang aming mga kamalian at itama niyo po kami. Kung meron po kaming mga paniniwala na mali, itama niyo po, Panginoon. Kung meron po kaming mga ginagawa na liko, ituwid niyo po kami. Nawa mga salita niyo po ang magre-regulate ng aming conduct, ng aming mga pamumuhay. Maka-comply kami, maka-conform kami sa iyong mga aral at mga kautusan. I-align po ninyo, Panginoong Diyos, ang aming mga buhay sa mga prinsipyo ng inyong mga salita. Papagliwanagin nyo ang aming mga isipan pagka kami hindi nakakaunawa at nakakaintindi. Paliwanagan nyo po kami, Panginoong Diyos. Tulungan nyo po kami na tanging landas lamang ninyo ang aming lalakaran at tatahakin habang kami nabubuhay dito sa lupa. Patawarin niyo kami sa mga pagkukulang namin, sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkakamali. O Panginoong Diyos, magkaroon kami ng tunay na pag-ibig sa iyong mga salita, sa katotohanan. I-preserve niyo po ang church na ito, Diyos, sa purity of doctrines and morals, at patuloy po kaming gamitin sa pangangaral ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Sus. Pinagpipray namin ang salvation ng aming mga mahal sa buhay. Mahabag kayo sa kanila. Iligtas niyo rin sila. Bagabagin yung kanilang mga puso, Panginoong Diyos. Ilapit niyo po sila sa Panginoong Jesus. Buksan niyo ang kanilang mga puso, Panginoong Diyos. Maawa kayo sa kanila habang may panahon pa. Sila'y mga agsisi sa kanilang mga kasalanan. Sampalatayanan ng Panginoong Jesus. Hanapin nila kayo, O Diyos. Kalawkawin niyo ang kanilang mga budhi, ang kanilang mga puso. Padalain po namin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Dinudulog namin sila, O Diyos, sa luklukan ng iyong biyaya. Maawa po kayo. Iniling namin na bibigyan niyo rin sila ng kagalingan at kalakasan ng mga katawan. Tugunan niyo po ang kanilang mga pangangailangang medikal, pisikal at pinansyal. Dalangin po namin na sa pamagitan ng mga afflictions na ito ay matututo po sila, Panginoong Diyos, na sumunod sa inyo at lalo pa nilang maintindihan ang mabuti niyong layunin sa kanilang buhay. I-bless niyo po, i-sanctify niyo ang mga afflictions nila para sa kanilang sanctification, para sa kanilang holiness, at higit pang pagsunod sa inyo, Panginoong Diyos. Sumami nawa ang iyong pag-iingat, pagpapala, at biyaya, Panginoon naming Diyos. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology, sambahin pa rin natin ang ating Diyos. Purihin at luwalhatiin siya.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Maraming salamat sa inyo. Mga kapatid, tapos ang ating banal na pagtitipon. Hanggang sa muli. God bless us all.